Pero syempre mga kanyusik, bago po tayo dumako sa ating mga balita at issue, yan, antabayanan nyo na naman ano ba ang ating question of the day. Pero bago tayo dumako dyan, narito po muna ang ating food for the soul and food for the spirit. Mga kanyusik, papaano ba natin malalaman kung ang isang bagay ay kaloob ng Diyos o ipinipilit lang natin? Is this from God or am I forcing it? Ang isang bagay daw mga kanyusik ay masasabing mula sa Diyos kung may pintuang nagbubukas na hindi mo naman kayang buksan sa sarili mong lakas. Ito ay mula sa Diyos kung ito ay kusang dumating sa buhay natin kahit hindi po natin hinihingi. Minsan mga kanyusik, nagugulat na lang tayo na may mga oportunidad na dumarating sa ating buhay kahit hindi naman natin hinihingi or hindi natin inaasahan. Ang isang bagay din daw mga kanyusik ay mula sa Diyos kung lumalago ang iyong pananampalataya kahit hindi mo pa nakikita ang buong direksyon ng landas. Kahit hindi natin nauunawaan yung mga nangyayari sa ating buhay, ay pinipili pa rin nating magtiwala na walang halong pagdududa sa puso mo at handa kang magtiwala sa plano ng Diyos. Ang isang bagay din daw mga kanyusik ay mula sa Diyos kung ito ay naaayon sa kanyang salita, hindi lamang sa iyong damdamin o kagustuhan. Kung ang isang bagay ay hindi sumusuway sa mga utos ng Diyos, hindi nakakasakit ng damdamin ng iyong kapwa, payapa ang iyong isipan ng iyong puso, malaki po ang posibilidad na iyan ay mula sa Diyos. Ang isang bagay ay mula sa Diyos kung inilalapit niya ang tamang tao sa iyo sa tamang panahon. Mula sa Diyos ang isang bagay kung siya mismo ang nagpapadala ng mga taong tutulong sa iyo para makuha mo ito. Bagaman may mga pagsubok, magpapadala ang Diyos ng aalalay sa iyo para makuha mo ang ninanais mo kung sa tingin niya ito'y para sa iyo. Ang isang bagay ay mula sa Diyos kung unti-unti kang nahuhubog upang maging higit na katulad ni Kristo sa proseso. Ito po ay mula sa Diyos kung ikaw ay nahuhubog na maging katulad ni Kristo, ikaw ay mas nagiging mahinahon, ikaw ay mas nagiging pasensyoso, dahil hindi mo alam kung ano yung magiging resulta ng ginagawa mo. Pero pasensyoso ka, nantitiwala ka sa Panginoon, mas tumitindi yung iyong pananampalataya at mas nakikinig ka sa Diyos. So yan po yung mga sign, mga kanyusik, na ang isang bagay ay mula sa Diyos. Pero papaano naman po natin masasabi na ang isang bagay ay hindi mula sa Diyos at ipinipilit lang pala natin? Kasi minsan may ganyan tayo, 'di ba, mga kanyusik, na magdarasal tayo na, Lord, para sa akin ba to? Kung para sa akin to, bigyan mo ako ng sign. Kung hindi to para sa akin, alisin mo na lang sa akin. 'Di ba may mga ganon? Minsan may confusion tayo Bigay ba to ni Lord or pinipilit ko na lang? Ito naman yung mga sign, mga kanyusik, kung papaano natin masasabi na ang isang bagay ay hindi mula sa Diyos at ipinipilit lang natin. So ito ay kung kahit anong gawin mo, walang pag-usad. Puno ka ng pag-aalinlangan, frustration, at takot. Yan. Pinipilit mong bigyang katwiran ng isang bagay na hindi naman talaga tugma sa loob mo. Alam mo na sa sarili mo, may doubt ka na Pero binibigyang katwiran mo, hindi, ganito, para sa akin to, kaya ko to. Kahit sa loob-loob mo, meron ka ng pag-aalinlangan, mga kanyusik.
At nandyan yung gusto mong kontrolin ang resulta at madaliin ang tamang panahon. Habang tumatagal, mas nagiging mainipin, balisa at nakatuon ka sa iyong sarili. So in short mga kanyusik, wala kang peace of mind. Lagi kang may kaba. Lagi kang may pangamba. Lagi kang may tanong sa sarili mo kung tama ba ang ginagawa mo. So yan mga kanyusik, yung mga sign or mga paraan or yung mga sign nga kung paano natin masasabi na ang isang bagay ay baka hindi kaloob ng Diyos. Baka pinipilit lang natin yung kagustuhan natin, no? Lagi po natin tatandaan, ang bagay na kaloob ng Diyos sa atin ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Ang isang bagay kung ito ay mula sa Diyos ay magaan na darating sa ating buhay. Ika nga mga kanyusik, no, everything falls into place. Swak lahat. Kumbaga parang kahit wala kang gawin, talagang lahat tumutugma. No? Parang nag-align lahat para makuha mo mga kanyusik. Ganyan po yung pakiramdam kapag ang Diyos ang may basbas na makuha mo yung isang bagay. Pero kapag hindi po ito para sa'yo at ipinipilit mo lang, ang puso mo ay punong-puno ng pangamba, punong-puno ng takot, laging may balakid, no? Parang kahit anong gawin mo, laging may mga pagsubok, laging may sumasablay, at parang walang katiyakan yung bawat ginagawang hakbang. Minsan kasi mga kanyusik, no, matigas lang talaga yung ulo natin eh. Minsan si Lord na rin yung nagbibigay sa atin ng sign na hindi ito para sa atin. Pero pinipilit pa rin natin. Kaya minsan parang hinahayaan na lang din tayo ng Diyos na madapa at masaktan. Kasi hindi tayo nakikinig. No? Para daw matuto tayo. Minsan, alam naman natin na mali. No? May mga ganyan, may katigasan din talaga tayo ng ulo. Alam na natin na mali, ginagawa pa rin natin. Alam na natin sa loob-loob natin na nagda-doubt na tayo doon sa ginagawa natin. Pero ginagawa pa rin natin. Kaya, tinuturuan tayo ng leksyon ng Panginoon paminsan-minsan. Pero syempre mga kanyusik, no, hindi po sa lahat ng pagkakataon madali nating matukoy kung ang isang bagay ay mula sa Diyos o pinipilit lang natin. Pero isang bagay ang maaari po nating gawin para magkaroon tayo ng kalinawan. Ito ay walang iba kundi ang magdasal. No, ano man po ang plano natin, ano man ang nangyayari sa ating buhay, ipagdasal po natin yan sa Diyos. No, bago tayo gumawa ng isang desisyon, hingin po muna natin yung gabay ng Panginoon para malaman po natin kung ito ba ay mula sa Kanya o nangingibabaw lang ang ating kagustuhan. At syempre, kapag sinagot ng Diyos yung panalangin mo, kapag binigyan ka niya ng sign kung ito ay para sa'yo o hindi, lalo na kung hindi para sa'yo, kung may mga bagay na nagpapakita na hindi ito para sa'yo, wag na sanang matigas yung ulo, 'di ba? Minsan yun yung ikinakapahamak natin dahil hindi tayo nakikinig sa Panginoon. Sabi nga po sa Proverbs chapter 5 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Wednesday.